Kabanata 6071. Mabilis na hinawakan ni Harvey si Neil ng lumuhad na ang huli. Lahat ng magulang ay walang pag-iimbot na tao. Nakikita ko ang iyong sinseridad, Mr. Neil. Ililigtas ko ang iyong anak. Tumango si Harvey, wala siyang balak na pigilan si Andy sa pagluhod at pagsampal sa kanyang mukha, pero kailangan niyang turuan ng leksyon. Nanginginig sa excitement sina Neil at Andy. Lumapit si Harvey kay Quincy, at bahagyang sinundot ang ilang bahagi ng dibdib niya. I suppressed the energies inside her for now, since her body had been sustaining a lot of blows. When she's stabilized, I'll be able to save her. Ngumiti si Harvey kay Neil. Tumingin siya sa paligid niya bago muling nagsalita. Tama, dahil hindi alam ng lahat kung sino si Mr. Neil, hayaan mong ipakilala ko kayo. Siya ang pangalawang pinuno ng Desert Province. Siya ay isang tao na may napakalawak na katayuan. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid at naghiyawan sa gulat. Kinuha nila ang larawan ni Neil sa isang website para ikumpara ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpapakita sila ng mga kakaibang titig nang sigurado sila kung sino ang kanilang tinitingnan. Sumama ang pakiramdam ni Caspian nang marinig niya kung sino si Neil. Si Tojo naman ay hindi pa bumalik sa kanyang pakiramdam niya. Narito ang direktor ng Outskirts Police Station, si Dutch Cobb. Sabi ni Harvey. Agad na umigting ang hangin. Since the director and the second in command are here, siguro dapat kong hilingin sa kanila na hawakan ang martial arts certificate ko. Gaano katagal yun? Tumingin si Dutch sa paligid niya, at wala siyang ideya sa nangyayari. Sir York, ayon sa mga pamamaraan, kakailanganin namin ng hindi bababa sa ilang linggo para doon. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Caspian matapos marinig ang mga salitang iyon. Malamig niyang tinitigan si Harvey na nanunuya. What? You're trying to get special privileges because the police are visiting you. Let tell you something. Sa pagkakaalam ko, si Mr. Neil ay isang patas at makatarungang tao. Hinding-hindi aabuso ng mga taong katulad niya ang kanyang awtoridad, kahit anong pabor ang utang niya sa iyo. Maaari mong labanan si Tojo kung gusto mo. Kumuha ng application form at bumalik pagkatapos ng ilang linggo. May event pa kaming pagdadaanan. As the organizer here, I have to ask you to leave. You're not welcome here. Hamalakhak si Dutch, na parabang alam na niya ang sitwasyon. Hinihiling ba nila na ipakita mo ang iyong martial arts certificate bago mo labanan ang Islander, Sir York? Tama, ito ang mga patakaran, bulalas ni Caspian na may mataas na tingin. See, even the directors acknowledging it. I'm warning you. Dutch, don't you dare play small tricks in front of me. Maaari kitang kasuhan anumang oras. Maliliit na pakulo, ngumiti si Dutch. Hindi na kailangan iyon, mister. May isang pamamaraan na maaaring sundin upang makakuha ng isang pansamantalang sertipiko ng martial arts. Basta may pumipirma sa mga papeles, baka hindi umabot ng 3 minuto. Si Caspian ay nagpakita ng isang kakilakilabot, at ang kanyang mukha ay tuluyang nawala ng kulay. Sumulat si Harvey ng application form para sa isang pansamantalang sertipiko sa harap ng karamihan. Agad na nagkaroon ng epekto ang papel ng pirmahan ito nina Dutch at Neil. Tumalikod si Harvey, tapos nakangiting ibinato sa harap ni Caspian ang papel. Ngayon, kaya ko nang labanan ang eksperto. Nagnganga ang ngipin ni Caspian. You're abusing your authority. If you really think that, you can sue us all you want. But I should tell you that the application form has legal effect also. Sinasabi ko nga, ayon sa mga tinatawag mong rules, payagan si Sir York na makipag-spar sa Islander. Aaminin ng pulis ang mga pangyayari. Ito ay isang spar, ito ay hindi isang away, at hindi rin ito isang pag-atake. Naiintindihan mo ako, tumango si Neil. Siya ay isang makatarungan at makatarungang tao, he'd never do anything to abuse his power. But after figuring out everything that happened here, alam na alam niya kung aling panig ang kukunin. Naningkit tuloy ang mga mata ni Caspian nang maramdaman niya ang aura ng dalawang kilalang opisyal ng gobyerno.
Hindi naman sa pinipigilan ko si Harvey na labanan si Mr. Tojo. Bulalas niya pagkatapos huminga ng malalim. Mr. Tojo is from the Shinto way. He'll cause heavy injuries if he decides to fight. The people he fight people were at least capable fighters. Iyon lang ang dahilan kung bakit sila nakalabas na medyo hindi nasaktan. Mukhang hindi expert ang lalaking ito. Paano kung mamatay siya sa spar? Dapat makita ninyong dalawa kung saan ako nanggaling. Tutal, walang laban itong lalaking ito kay Mr. Tojo. Sinabi namin sa iyo, at inaprubahan ng mga opisyal ang laban. Ang mga taong nakikipaglaban ay mananagot sa kanilang sariling pagkamatay. Kung ganoon ka nababahala, dapat mong ipapirma sa dalawang kalahok ang death waiver. No, this is a place to learn. We can't do such thing. Paano kung matroma natin ang mga estudyante dito sa madugong eksena? This is going against the Bushido spirit. Bulalas ni Caspian na may matuwid na galit. Para sa paggalang ng mga Islanders at sa kanyang sariling kapakanan, desperadong nagsalita siya para pigilan si Harvey na labanan si Tojo. Nagkunwari siyang maalalahanin kay Harvey at pati na rin sa mga estudyante. Siya ay walang kahihiyan hanggat maaari niyang makuha. Marami sa mga magulang ang makakapagsabi na si Tojo ay malamang na hindi kasing husay ng kanyang inaakala. Kung hindi yun ang kaso, hindi sana siya ipagtatanggol ni Caspian hanggang sa ganito. Ito ay isang taktika at ang mga bata ay hindi nakita iyon. Tumingin sila kay Tojo ng may paghanga, iniisip na ang Bushido spirit ang epitome ng pagmamalaki. Nakakakilabot ang mga ekspresyon ni Neil at Dutch nang makita nila iyon. Dahil sa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay, ang mga pulis ay hindi maaaring basta-basta makisangkot. Higit sa lahat, ang mga bata ay magkakaroon ng labis na baluktot na moral, iniisip na ang mga tao mula sa mga bansang isla ay talagang hindi magagapi. At the end of the day, natatakot ka lang na makipaglaban si Tojo, diba? Curious na tumingin si Harvey kay Caspian. How about this? Hindi ko naman siya lalabanan. Hayaan siyang subukan at pakilyusan ng 3 beses. Kung maputol man lang niya ang isang hibla ng buhok ko, hahayaan ko siyang manalo. He'll admit that the swordsmanship of the island nations is superior. Hindi lang hindi magkakaroon ng nakakatroma na eksena, hindi ito magtatraidor sa diwa ng Bushido ni Tojo. How does that sound? Puno ng galit ang tingin ni Tojo. Walang galang si Harvey sa sinabi niya. Tatayo na lang siya at puputulan sa sarili niya. Ano sa tingin niya ang mangyayari? Natigilan si Caspian, ngunit pagkatapos, lumiwanag ang kanyang mga mata. Seryoso ka ba? Kung napakamot si Tojo sa'yo, aaminin mo na talo ka. Malamig siyang tumawa nang makitang tumango si Harvey. Patuloy niyang pinipigilan si Harvey na labanan si Tojo dahil natatakot siyang matalo si Tojo. Ngunit dahil gagawa pa si Harvey ng ganoong nakakabaliw na alok, nangangahulugan ito na hinding-hindi matatalo si Tojo. Ano ang dapat ikatakot kung ganoon ang kaso? Ano, hindi ka pa naman natatakot ngayon, diba? Hindi napigilan ni Harvey ang mapangiti habang nakatingin sa mukha ni Caspian. Si Caspian ay nagpakita ng sobrang sakam na ekspresyon. Paano ito? Kung matatalo ka, sa lahat ng pangunahing media ng bansa, kailangan mong ipahayag na ang martial arts ng bansa ay mas mababa kumpara sa swordmanship ng island nations. Paano ang tunog na iyon? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey. Sure, still, the fun should go both ways. Ano ang gagawin mo kapag natalo ka? Malamig na tumawa si Caspian. Paano kung kami matatalo? Kung gagawin namin, i-announce namin na superior ang martial arts ng country H through the world's mainstream media. Paano yan? Ngumiti si Harvey, bakas sa mukha niya ang mapaglarong tingin. No need to go that far. After all, I have not to supervise you. Kapag natalo ka, gumawa ka na lang ng newspaper headline sa island nations. Natural, hindi lang gusto ni Harvey na mapahiya si Caspian, kundi pati na rin ang buong island nations. Ang bansa ay isang ilang isla na may makitid na pag-iisip at kawalan ng tiwala.
Ang paglalagay ng sitwasyon sa mga headline ng pahayagan ng bansa ay magiging mas epektibo kaysa sa mainstream media sa buong mundo. Fine. It's a deal. Napuno ng saya si Caspian matapos marinig ang simpleng kalagayan ni Harvey. Kung nanalo kami, iaanunsyo mo ang iyong pagkatalo. Kung matalo kami, ibabalita namin ang aming pagkatalo. Lahat ng mga mata na ito ay narito upang tumstigaw. Wala nang babalikan ang iyong salita ngayon. Tuwang-tuwa si Caspian nang maisip niya ang kanyang sarili na mahigpit na tinatapakan ang bansa sa lupa, at naniniwala siyang walang pagkakataon si Harvey. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay walang pagpipilian kundi ang maputol sa entablado. Sa anumang kaso, ito ay isang ligtas na taya para sa kay Caspian. Hindi na kailangang tanggapin ang ganoong kondisyon, Sir York. Hindi napigilan ni Neil na magsalita. Ngumiti si Harvey. Don't worry, this is just a warm-up before saving your daughter. Kapag natapos na ang event, makakapag-focus na ako kay Quincy. Tama, dahil ganyan ka-confident, hindi kita pipigilan dito. Tumango si Neil. Ito ay isang deal, kung gayon. Saksi ang lahat ng narito. Naghiyawan sa tuwa ang karamihan, at tuwang-tuwa ang mga bata. Napabuntong hininga ang lahat, tahimik na naghihintay sa simula at pagtatapos ng laban. Malamig na tumawa si Caspian, sa kabamulong ng ilang salita sa tenga ni Tojo. Pumunta si Tojo sa gitna ng entablado, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang scabbard. Para ipakita sa iyo ang paggalang, ibibigay sa iyo ni Tojo ang lahat ng mayroon siya. Ngumiti si Caspian. Please, let us see the outcome of the fight. Naka-cross arms si Harvey nang makarating siya sa platform. Swoosh! Agad na inilabas ni Tojo ang kanyang espada at umindayog ng hindi nag-aksaya ng oras. Agad na lumitaw ang talam sa harap mismo ng mukha ni Harvey. Ang pag-atake ay magiging lubhang mapanira kung ito ay tatama. Gayunpaman, si Harvey ay nagpakita lamang ng isang mahinang ngiti at ikiniling ang kanyang ulo sa gilid. Swoosh! Ang talam ay dumaan sa lalamunan ni Harvey nang hindi man lang siya nabahala. Isang buhok lang ang layo nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Caspian, at may naintindihan agad siya matapos makita ang galaw ni Harvey. Ang taong ito ay isang dalubhasang martial artist. Kung hindi yun ang kaso, hindi niya magagawang iwasan ang pag-atake sa mahalagang oras. Naningkit ang mga mata ni Caspian, at huminga siya ng malalim para pakalmihan ang sarili. Medyo confident siya sa husay ni Tojo. Si Tojo ay isang dalubhasa ng Shinto Wei, pagkatapos ng lahat, at tiyak na makakarating siya ng isang pag-atake sa isang hibla ng buhok ni Harvey sa 3 galaw. Swoosh, swoosh, swoosh. Bago bigyan ng pagkakataon ng iba na mag-react, mabilis na nag-iba ng poster si Tojo at ibinayo muli ang kanyang espada. Nagkalat ang liwanag ng kanyang talam, na nagiging mga nalalaglag na talulot ng cherry blossom. Agad na pinalibutan ng mga petal si Harvey, na tila walang paraan upang maiwasan ang pag-atake. Gaya ng inaasahan mula sa isang dalubhasang eskrimidor ng Island Nations. Napuno ng galak si Caspian. Ito ang killer move ng Shinto Wei, ang scattering slash. Ang pag-atake ay hindi ganoon kalakas, ngunit maaari nitong masakop ang isang malaking radius sa isang iglap. Dahil ang layunin ni Tojo ay ang pag-atake lamang kay Harvey, ang paglipat ay tiyak na ang pinakamahusay na gagamitin. Ang mga tao ay tila ganap na matamlay matapos makita ang tanawin. Ang swordsmanship ay parang mga espesyal na epekto na nagmula sa mga cartoons. Maliban sa mapangwasak na kakayahan, ang pag-atake ay lubhang marangya. Anong tusong tao? Dahil si Neil ay mula sa pamilyang Osborne, lubos niyang naiintindihan ang martial arts. Maaaring hindi gaanong masasaktan ng hakbang si Sir York, ngunit mahirap para sa kanya na manatiling hindi nasaktan. This is bad. Tila nag-aalala rin si Andy, at medyo kinasusuklaman niya si Harvey, ngunit alam niya kung saan tatayo kapag nasa linya ang pagmamataas ng kanyang bansa. Si Dutch naman ay nagpakita ng determinadong ekspresyon. Ang head coach ay maaaring manatiling hindi nasaktan habang nakatayo sa isang kumpol ng mga bala,
pabayaan ang isang maliit na trick na tulad nito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6075. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa ilalim ng tingin ng mga tao, bahagyang tinapik ni Harvey ang lupa gamit ang dulo ng kanyang daliri sa paa nang bigla siyang tumalsik. Para siyang nawalan ng timbang, at hinayaan ang simoy ng hangin na umindayog sa kanyang buong katawan. Ang pag-atake ni Tojo ay sobrang siksik, ngunit may utos sa pag-atake. Ang mga petals ay mukhang umaatake sila sa lahat sa oras, ngunit hindi yun ang kaso. Umindayog ang katawan ni Harvey kasabay ng patuloy na pagbabago sa mga talulot ni Tojo, na bumubuo ng mga after images sa proseso. Agad namang natuwa ang mga bata matapos makita ang tanawin. Naniniwala sila na ang talam ng espada ni Tojo ay hindi magagapi. Ngunit sinabi sa kanila ng tanawin na ito ay katamtaman lamang. Sina Neil at Andy ay nakahinga ng maluwag at hindi na sila nag-alala tungkol sa mga pinsala ng kanilang anak na babae. Masasabi nila na si Harvey ay isang hindi maarok na tao, kung ihahambing sa kanyang lakas at husay. Swoosh! Nagsimulang tumulo ang pawis sa mukha ni Tojo nang matapos siya sa kanyang huling laslas. He was showing a horrible expression nang makita niya ang tingin sa mga mata ni Harvey. Natural, hindi niya akalain na si Harvey ay mananatiling ganap na hindi nasasaktan. You're no good at all. Siguradong mahina ka, di ba? Walang intensyon si Harvey na respetuhin si Tojo pagkatapos ng sinabi niya tungkol sa bansa. How dare you? Nang inagsagalit ang katawan ni Tojo, at humakbang siya pasulong, at handang lumaban muli. Mr. Tojo, si Caspian na nakahawak sa kanyang sentido, ay tumatalon-talon. May isang galaw ka pa. Kalmayan mo ang sarili mo. Ibigay mo lahat ng meron ka. Mabilis na kinalma ni Tojo ang kanyang sarili, at sinimulan ang pagpikit kay Harvey habang umiikot sa kanyang paligid, na nagpapabagal sa kanyang paghinga sa proseso. Pinandilatan ni Harvey si Caspian, na nagpapakita ng lubos na paghamak. Tila labis na natarante si Caspian sa sandaling iyon. Tulad ng inaasahan sa isang alipors para sa island nations. Ang kanyang pagmamalaki ay nababagay sa kanya pagkatapos ng lahat. Si Neil, Dutch, at ang iba pa ay nagpapakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Alam nila na ang island nations ay pinaplano ang pagkamatay ng bansa H sa pinakamatagal na panahon. Si Caspian at ang kanyang mga ninuno ay matagal nang nakikipaglaban para sa kalaban. Nangangahulugan ito na ang kakulangan sa edukasyon ng bansa ang pinakamabagabag na bagay. Ang isang immoral na lalaki tulad ni Caspian ay malamang na naimpluwensyahan noong siya ay nasa murang edad. Kung hindi yun ang kaso, gaano man ka makasarili ang isang may sapat na gulang, alam nilang pumanig sa kanilang bansa alang-alang sa pagiging makabayan. Matapos makita ang mga bata na nagpapakita ng matamlay na ekspresyon, tahimik na pinalakpakan ng mga magulang si Harvey para lang maipakita nila sa lahat na mas superior ang country age. Sa pinakamahalagang sandali, ginalaw ni Tojo ang kanyang katawan nang nahati siya sa 8 magkakaibang figure, at tumalon pa kanan patungo kay Harvey habang itinaas ang kanyang espada sa oras. Crescendo slash. Ang 8 kumikislap na talam ay nakalok sa posisyon ni Harvey, at isang maliit na buhawi ang nabuo sa loob ng lugar. Ito ay walang iba kundi ang killer move ni Tojo. Kroom. 8 magkahiwalay na buhawi ang umarangkada. Hindi na pressure si Tojo Nomura. Ang kanyang layunin ay hindi upang patayin ang kanyang kaaway, ngunit upang harapin ang sapat na mga pag-atake upang makagawa ng isang gasgas. Kahit isang hibla lang ng buhok niya, mananalo na siya. Hindi kailanman magagawang ipagtanggol ni Harvey York laban sa gayong matinding pag-atake. Nag-isip ang mga tao habang nakatingin sila sa hindi makamundong tanawin. Sapat na mahirap na makaligtas sa gayong pag-atake. Hayaang manatiling hindi nasasaktan. Mukhang nakatakdang matalo ang lalaking ito. Nawala ang pag-aalala sa mukha ni Caspian Lee habang pinagmamasdan ang tanawin na may kasab-ikan. Iniisip na niya ang tanawin ng country age na tuluyan ng nadisgrasya.
Pagkatapos bumalik sa Island Nations, maaari siyang, kahit papaano, ay maging bahagi ng maharlikang pamilya. Magiging upperclassman na siya simula noon. Habang si Caspian ay abala sa kanyang mga panaginip, biglang humakbang si Harvey at tinitigan ang mga buhawi. Isang hindi maipaliwanag na nakamamatay na hangarin ang lumabas mula kay Harvey. Mabilis na pinalibutan ng aura si Tojo sa isang iglap. Pakiramdam ng mapagmataas at tiwala na lalaki ay nakatayo siya sa isang pool ng dugo sa larangan ng digmaan. Ang masungit na panlabas na mayroon siya sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay ay agad na nabasag. Bam! Bago siya matapos sa kanyang pag-atake, ang mga buhawi at mga after images sa paligid niya ay naglaho. Bumagsak si Tojo sa lupa, lumilibot ang mga mata, tila nawalan ng kaluluwa. Si Harvey ay nanatiling ganap na hindi nasaktan. Ang tanging ginawa niya ay nagbitaw ng isang salita para mawalan ng gana na makipaglaban si Tojo. Siya ay tunay na walang makakatalo. Imposible yun. Nanginginig si Caspian. I don't believe this. I don't believe this at all. Swordsmanship of the Island Nations is invincible. Hinding-hindi ito matatalo. Hindi matanggap ni Caspian na natalo si Tojo sa nakakahiyang paraan. Nagkatinginan ang mga tao at hindi maintindihan ang nangyari. I get it now. This is chakra. The expert from Country H used his chakra to suppress Tojo. Bulalas ng isang bata na may alam na tingin. Tama, yun lang. Masyadong makapangyarihan ang lalaki mula sa Country H. Hindi ko inaasahan na ganoon kahina ang swordsmanship ng Island Nations. Kaya ang mga martial arts na galing sa bansa ay totoo lahat. Ang mga bata ay nagpakita ng mga mukha ng realisasyon. Ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip ay iba kaysa sa mga nasa hustong gulang, ngunit ang paningin sa harap nila ay tiyak na nakatanim sa kanilang mga utak mula noon pa sulong. Ang Island Nations ay walang halaga kumpara sa Country H. Ang mga matatanda naman ay gulat na gulat. Hindi sila naniniwala sa mga bagay sa cartoons. Pero alam nila na sobrang kahanga-hanga si Harvey. Nagawa niyang ibagsak ang Islander ng ganoon lang. Gaano siya kalakas? Natalo ka. Naka-cross arm si Harvey habang naglalakad papunta sa kay Caspian. Tandaan mo, gusto kong makita ito sa mga dyaryo bukas. Huwag mong kalimutan iyon. Ubu. Habang nabigla ang lahat sa lakas ni Harvey York, biglang umubo si Quincy Osborne bago dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Ama, ina, nasaan ako? Si Quincy ay mahina pa rin, ngunit siya ay malinaw na mas mahusay. Quincy, nagulat sina Neil Osborne at Andy Quinlan. Hindi nila akalain na ganoon kabilis gisingin ni Harvey ang kanilang anak. Oras na. Lumapit si Harvey kay Quincy bago dahan daw ang nilagay ang kamay nito sa kanyang palso. Sundin ang aking gabay upang ilipat ang iyong lakas. Pagsasamahin ko silang dalawa para sayo. Natigilan si Quincy. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang dito na lang siya magtitiwala kay Harvey. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago sinimulang ilipat ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, may nakitang bahagyang puting usok sa ibabaw ng balat niya. Nawala ang mga enerhiyang naglalagablab sa kanyang katawan nang sa wakas ay nakabawi na siya sa kanyang katahimikan. Masasabi ni Neil at ng iba pa na bumabalik na sa normal si Quincy. Swoosh! Sinundot ni Harvey ang kanyang daliri sa lugar sa itaas ng pandiya ni Quincy. Oh! Nang inig ang katawan ni Quincy nang kusang bamuka ang kanyang bibig. Isang bagzo ng itim na usok ang lumabas sa kanya kaagad pagkatapos noon. Ito ang resulta ng kanyang walang tigil na pagsasanay. Ang labis na enerhiya ay itinapon sa kanyang katawan sa mismong sandaling ito. Ako, ayos lang. Sa wakas ay nabawi ni Quincy ang kanyang pagkakalmado nang siya ay nanlamig. Hindi lang pinakalma ni Harvey ang kanyang lakas, naalis din niya ang mga hindi gusto. Malaki ang mababawas sa lakas ni Quincy dahil dito. At muli, mas mabilis siyang mag-improve kaysa dati kapag gumaling na siya. Sa madaling salita, hindi lamang iniligtas ni Harvey ang kanyang buhay, ngunit iniligtas din niya ang kanyang pagsasanay. Bumaba si Quincy sa kanyang wheelchair at lumuhod sa harap ni Harvey.
Maraming salamat. Natigilan sina Neil Osborne, Andy Quinlan, at ang iba pa. Alam nilang lahat kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Quincy. Hindi nila inaasahan pagkatapos ng pagpapagamot kay Harvey, hindi lamang siya tuluyang naligtas. Pati ang kanyang pagsasanay ay napreserba rin. Isang hindi masabi na pag-iisip ang nasa isip ni Neil nang wala siyang ibang maramdaman kundi paghanga. Kung hindi dahil sa kanyang pagtatanggi kay Harvey, at kung hindi dahil sa kanyang pagmamataas. Hindi sana magdusa ang kanyang anak na babae. Hindi na sana siya kailangang dumaan sa gayong paghihirap. Sabi nga, may na-realize si Neil. Kailangan niyang mapalapit sa isang tulad ni Harvey, anuman ang gastos. Kung ikukumpara sa mga taong walang talento na walang magawa kundi magpakitang gilas, pambihira si Harvey. Mabilis na nalalayan ni Harvey si Quincy bago sumulyap kay Neil. Dahil ang iyong anak na babae ay mahilig sa martial arts. Hahanapan mo na lang siya ng isang mahusay na guro para sanayin siya. Huwag mo lang hayaang matutunan niya ang lahat. Masama para sa kanya. Hindi natutol si Neil sa pagsasanay ng kanyang anak sa martial arts. Gusto mo ba ng estudyante sa ilalim mo, Sir York? Sigurado akong matutuwa ka sa regalo na inihanda namin kung kukunin mo si Quincy. Walang imik si Harvey nang umiling siya. Hindi ako magtatagal sa outskirts. This won't do. How about this? You should let her learn under Mr. Dorian instead. Sabihin mo sa kanya na pinadala kita. Dahil bayaw mo rin siya, sigurado akong matutuwa ka rito. Tila bahagyang nadismaya si Neil Osborne matapos marinig na tinanggihan ni Harvey York ang alok. Medyo naging madilim din ang maliwanag na tingin ni Quincy Osborne. I can't be your student, but can I at least ask for your advice in martial arts when I need it? Nagtanong si Quincy, na nakakuyom ang kanyang kamao. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Oo naman. Pwede bang makuha ang phone number mo? E-add din kita sa line. Mabilis na hiningi ni Quincy ang kanyang telepono sa iba. Walang imik si Harvey pagkatapos niyang iwan ang kanyang numero. Umalis siya sa lugar pagkatapos tumanggaw kay Neil, Dutch, at sa iba pa. Alam niya ang intensyon ni Quincy, ngunit hindi niya sinasadyang mapalapit dito. Pagkatapos magpahinga sa Longmen Budokan at uminom ng ilang tasa ng tsaa, sinabi niya kay Kali Howell na dapat niyang isaalang-alang ang pagtanggap ng mga estudyante at ipalaganap ang martial arts ng bansa bago siya umalis. Kinabukasan, noong hapon, biglang nag-vibrate ang phone ni Harvey habang nagteteya siya. Sinagot niya ang tawag nang biglang nagsalita si Kali. Ito ay masama, Harvey. Maglalagay na sana kami ng banner para tumanggap ng mga estudyante. Isang lalaking nagngangalang Caspian Lee ang biglang nagdala ng mga tao dito para hamonin kami. Hiniling niya na pumunta ka. Si Caspian, Tojo Nomura, at ilang malalakas na lalaki ay nakaupo sa pangunahing upuan na may mabangis na mga ekspresyon habang tinatawagan ni Kali si Harvey. Matapos ang ganap na kawalan ng respeto noong nakaraang gabi, natural na nagdala ng karagdagang suporta sina Caspian at Tojo bago mayabang na nagpakita sa Longmen Budokan. Parehong mukhang mabangis, at determinadong bawiin ang kanilang dignidad anuman ang halaga. Ang lugar na pinalamutian ng maayos ay isang ganap na magulo sa sandaling iyon. Pinandilatan ni Kali at ng iba pa si Caspian at ang grupo niya. Gusto nilang kumilos, ngunit natatakot sila. Kung tutusin, sapat na ang mga has na lumaban sa sangay ng Longmen sa outskirts upang ipakita kung gaano kahanga-hanga si Caspian at ang kanyang grupo. Sabi nga, medyo gumaan ang loob ni Kali matapos ang tawag na iyon. Sumenyas siya nang may nagdala ng magandang tea set. Inilapag niya ang set ng tsaa sa harap ni Caspian at ng grupo nito bago ngumiti ng magalang. Tinawagan ko na si Sir York. Maghintay ka muna dito sandali. Bahagyang tumango ang mga magulang at kanilang mga anak na naririto para magpalista para sa mga klase. Ang kakayahan ng Longmen Budokan na magturo sa isang tabi. Ang pagiging mabuting pakikitungo ni Kali ay mahalaga na isaalang-alang din. Ito ay malinaw na ang kanyang moral ay matibay. Kahit na hindi palakihin ng Longmen Budokan ang mga bata bilang mga kahanga-hangang martial artist. Kahit papaano ay nakakapagbigay sila ng mga tao. Basta,
Galit na galit si Tojo. Us islanders only drink the best graded tea, not something disgusting like this. Are you trying to put us to short something? Tojo instant flipped the table. Ganap na tinapakan ni Harvey York ang pagmamalaki ni Tojo Nomura noong nakaraang gabi. Sinira pa niya ang pagbubukas ng Kendo Hall at ang plano nitong palawakin ang swordsmanship ng Island Nations. Si Tojo ay nagpipigil sa kanyang galit mula noon. Wala siyang pakialam sa isang tasa lang ng tsaa dahil dito. Galit niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at hinampas ang tea set sa lupa. Nagkalat ang mga tipak ng porselana sa sahig. Ang dalawang magagandang babae na nakatayo sa likod ni Tojo ay nakangiti ng nakakahiya. Tulad ng inaasahan sa mga lalaking taga-isla na ganito kabangis. Yung mga taga-bansa H, hindi man lang maglalakas loob na kumilos ng ganito. Higit sa lahat, may mga alingaw na ang Lungmen Budokan ay ganap na hindi ginagalang ang Shinto way. Hindi malulutas ang ganoong malaking insidente kung hindi niya gagawin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Caspian habang nakatingin sa nakita. Nai-report na niya ang sitwasyon sa kanyang amo pagkatapos ng nangyari kagabi. Hindi lamang siya sinisi para dito, ngunit inihanda pa ng master ang kanyang trump card, na hinihiling na bawiin ang reputasyon ng Shinto way kahit na ano ang halaga. Tungkol naman sa headline ng pahayagan, hindi siya papayag na gumawa ng ganoon si Caspian. Kung tutuusin, ang Shinto way ay lubos na mapapahiya kung iyon ang mangyayari. Si Kali Howell ay nagpanggap na medyo mahiyain nang kunin niya ang mga tipak sa lupa. I'm sorry, ito ang lahat ng kasalanan ng Budokan. Pakiusap ko huwag mong isapuso ito. Matapos makita ang isang mabait na babae tulad ni Kali na sinamantala, ang mga magulang at ang kanilang mga anak ay nagpakita ng matuwid na galit. Nasaan ang ugali mo? Nasaan ang Bushido spirit mo? It's common courtesy for the host to bring you tea. It's already bad enough that you didn't drink a drop, you even broke the entire tea set. What's the meaning of this? Lahat ba kayo dinala sa ganitong paraan? Mukhang sibilisado ka, pero kabaligtaran ang sinasabi ng ugali mo. Wala kang magawa. Kapag pinag-uusapan niyo ulit ang Bushido spirit, sasampalan ko kayo. Bastards! Galit na galit si Tojo. Kayong mga ganid ay walang karapatang magsalita tungkol sa mga asal ng aming bansa. Kung patuloy ka sa pag-ungol ngayon, ako mismo ang magpuputol sa iyo. Ikanaway ni Tojo ang kanyang kamay ng humakbang paarap, at ang ilang matipunong bodyguard ay nagpakita na may matinding titig. Hindi sila gaanong katangkad, ngunit nakakatakot ang aura na kanilang pinalabas. Ang mga bata ay matatakot na matulog pagkatapos makita ang paningin. Maging ang mga matatanda ay labis na natakot na ang kanilang mga mata ay kumikibot ng walang tigil. Pagkatapos ng lahat, dahil ang mga bata ang may huling say kung sila ay mag-sign up para sa Budokan, ang mga magulang ay ibinaba ang kanilang mga ulo nang hindi nagsasalita ng isa pang salita. Enough wasting with these small fries, Mr. Tojo. We're here to do big things. Napatingin si Caspian kay Kali. Tell me, kailan ba darating si Harvey? Hindi mo ba alam na ang oras namin ay mahalaga? Kabanata 680. Si Tojo Nomura ay bumalik ang kanyang pandama matapos marinig ang mga salita ni Caspian Lee. Siya ay malamig na nanunuya, na hindi pinapansin ng karamihan at nakatingin sa lahat ng mataas at makapangyarihan. Narinig mo ba yung tinatanong ni Caspian? Sagutin mo yung damn question. Kailan ba pupunta ang bastos na yun? Kaming mga upperclassmen ay kumikita ng libo-libong dolyar kada segundo. Kung patuloy mong sasayangin ang aming oras ng ganito, I'll get everyone to raise the damn place. Naiintindihan mo ba ako? Malinaw na si Tojo ay desperadong sinusubukang bawiin ang kanyang reputasyon pagkatapos ng kanyang kahihiyan noong nakaraang gabi. Ang mga bodyguard ay nag-crack ng kanilang mga leeg sa kahabag-habag na tingin. Alam nila na ito ang Lungmen Budokan, ngunit wala silang pakialam dahil ang sangay sa outskirts ay palaging mahina dahil sa bali-balitang baldado na ang pinuno ng sangay. Narinig ang tunog ng makina ng sasakyan nang may tumigil na taxi sa labas.
Maya-maya pa ay lumabas na ng sasakyan si Harvey. Nagpakita siya ng malamig na titig nang tumingin siya sa gulo na nasa harapan niya. Sa wakas nandito ka na. Nagmamadaling lumabas si Tojo bago tumayo sa daraanan ni Harvey. Nakalimutan na niya ng buo ang tungkol sa kanyang mga peklat sa mismong sandaling ito, sa pag-aakalang ang pagkabigla na dinanas niya noon ay imahinasyon lamang niya. Kung tutusin, ang isang tao lang mula sa bansa H ay walang halaga sa kanya. Pinatunog ni Tojo ang kanyang leeg habang malamig na tumatawa kay Harvey. You little bastard! Akala ko ba no show ka? Hindi ko inaasahan na darating ka talaga. Good. Malalaman mo rin sa wakas na hindi ka lumaban sa mga taong hindi mo kayang suklian kapag tapos na ako sayo. Let tell you something. Babayaran din kita sa lahat ng damages ng Kendo Hall. Natural, ganito lang kabangis si Tojo dahil maimpluwensya ang taong sumusuporta kay Caspian. Naka-cross arms ang magagandang babae sa likod niya habang sinusukat si Harvey. Naniniwala sila na ang taong naglakas loob na tumawid sa isang makapangyarihang islander ay isang malaking shot. Kahit na hindi sila mga taong may lahat ng awtoridad sa mundo, malamang na sila ay mayamang tagapagmana na may matataas na katayuan. Ang sabi, hindi sila makapaniwala sa nakita nilang tanawin. Bata pa lang siya, who even cares? Sa makitid nilang pag-iisip, ang isang lalaking tulad nito ay wala man lang karapatang huminga ng hangin gaya nila. Isa lang siyang ignorante na tanga sa kanila. Matapos mapagtanto iyon, ang mga babae ay nagsimulang magpakita ng higit na paghamak ng tumingin kay Harvey. Tama, kailangan mong humingi ng tawad sa makapangyarihang Shintoe at sa Island Nation sa mga pahayagan bukas. Basta gagawin mo yan. Kung ganoon lang ay pakakawalan ka na namin. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Tojo noon. Tila siya ay ganap na walang talo. Kung hindi, gagawin ko ang buhay mo sa pagsasabi. Hamalakhak si Harvey. Do you want to apologize? I haven't settled scores with you yet. Hindi lang ikaw ang nabigo sa paggalang sa iyong mapahamak na salita, ngunit tumawag ka pa ng suporta at pumunta dito para lang manggulo.